Good morning mga katuto, kumusta po? Kumusta po kayo dyan? Ay nako, isang magandang umaga na naman mga katuto ang atin pong nasilayan sa araw na ito. Kaya't wala pong dahilan kung bakit hindi po tayo magpapasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba mga katuto ha? Kaya sige po sa lahat po ng ating mga katuto dyan, ang ating po mga kabig, ating po mga kaimog, ay tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga gawain, sa ating pong panibagong buhay, panibagong araw, panibagong umaga. Alright, ngayon po mga katuto, tayo naman po ikadadako sa ating pong pangkwentuhang pambaranggayan na kung saan ay may mga nagtatanong patungkol po sa mga senior citizens. Ano ho? Ang ilan po sa ating mga senior citizens ay nagtatanong sa kanilang presidente ng senior citizens na kung saan ay barangay official. Barangay official. Diretso na natin, siya po ay kagawad and at the same time, siya nga po ay presidente ng mga senior citizens. So, ang tanong ay bawal daw na maging presidente siya at the same time barangay official dahil magkakaroon po siya ng double compensation. Yun ang sinasabi nila, dual possession, yun ang sinasabi po. Kaya dapat daw na ang presidenteng ito ay it's either na pumili mag-resign bilang barangay official or mag-resign bilang presidente ng mga senior citizens. So ayun po ang concern ng ilan sa atin pong mga magigiting na mga kababayan, mga kabarangay. Syempre, kung titingnan mo nga naman dahil senior citizen, presidente siya. Tapos, paano niya, baka siguro ang tanong, ang issue, paano mo maghagampanan, ikaw senior citizen at the same time, ikaw barangay official. Baka hindi mo magampanan ng ganon. So, baka siguro, yun din ang isa sa mga concern. Ano ho? Pero, mga katuto, para po sa kaalaman, no kabatiran ng lahat, mismo po ang DILG, Department of Local Interior and Local Government, ay nagsabi, nagpalabas ng kanilang opinion patungkol po dito. So, hindi po kinakailangan na mag-resign ang isang barangay official, lalo na sa puy kagawad, at kasabay ay siya'y presidente ng isang organisasyon. To name it, siya pong presidente ng senior citizen. Base po sa legal opinion ng DILG number 62 series of 2018, halos hindi po nakakalayo doon sa concern ng ating senior citizen, ng ating kababayan. Basahin ho natin ang isa sa mga question, legal opinion ng DILG. This has reference ito, ang katanungan. Wag na nating basahin yung kung saan galing pa. Ang katanungan na lang, are appointed and elective barangay officials allowed to engage in the practice of their profession? Yan ang unang tanong. So, siguro, unang tanong lang, siguro maliwanag na yon, Are appointive and elective. Ang mga appointed ba, ang mga elected ba ng mga barangay officials, ay po pwede bang maging at the same time mag-practice ang kanilang mga profesyon, kung anong kanilang mga profesyon, mga tinapos. Halimbawa, barangay official ka, at the same time, doktor, pwede daw bang gampanan niya ang kanyang pagiging isang doktor sa labas ng pagiging isang barangay official? Ganun po ang katanungan. Ang kasagutan, ito, settled
is the role in the case of Cato versus Relusa that Republic Act number RA 7160, otherwise known as the Local Government Code, governs the practice of profession of elective local government officials. The part of the decision which related in the herein query states that of these elective local officials, so ito na po yung kasagutan, governors, city mayors, and municipal mayors are prohibited from practicing their profession or engaging in any occupation other than exercise of their functions as local chief executives. So ang mga binabanggit dito yung mga barangay officials, mga governors, mga city mayors, mga municipal mayors, di ba? They should therefore devote all their time and attention on the performance of their official duties. Diba? So yun, elective local officials nakalagay dyan. Governors, city mayors, and municipal mayors. Ang sinasabi, they are required to render full-time service. Bakit? Bakit kanyo? Kasi kung ikaw ay governor, ikaw ay city mayor, ikaw ay municipal mayor, paano mo magagampanan ang trabaho mo bilang mayor, bilang governor, kung sa oras ng trabaho bilang lingkod bayan, nanggagamot ka? Di ba? Nagre-resita ka ng mga gamot sa clinic mo. Ganun po ang sinasabi. So, dapat focus ka doon sa performance mo bilang opisyal ng gobyerno. Okay po. Pero, ang sinasabi po dito, elected barangay officials, please. Ay, ang bait-bait naman. Ang sinasabi ditong mga elective local officials, mga katuto, ayun pong mga barangay chairman. Barangay chairman. Kasama po dyan yung governors, city mayors, and municipal mayors. Kailangan po, sila po ay nakafocus full-time sa kanilang mga trabaho bilang mga local chief executives. Maliwanag po yun. On the other hand, ito tuloy natin, members of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, o Sangguniang Bayan may practice their professions, engage in any occupation or teach in school except during session hours. In other words, they may practice their profession, engage in any occupation or teach in schools outside their session hours. Unlike governors, city mayors, and municipal mayors, members of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, o Sangguniang Bayan are required to hold regular sessions only at least once a week. No? So itong mga sanggunian, hindi po kasama ang mayor, hindi po kasama ang governor. Itong mga sanggunian, kasama ang sangguniang pambarangay, sa legal na usapan, ay 2 beses lamang po sila nagkakaroon ng session. Lalo na sa aming barangay, 2 beses lang po may session. So, ibig sabihin, doon lamang dapat na makita ang ating mga kagawad sa session. Kasi bakit? Alam naman po natin ang trabaho ng mga kagawad, gumawa ng mga batas, other than that, wala na. Maliban kung mayroong ipapakiusap, iuutos ang ating punong barangay. Pero, sa batas, 2 beses lamang po sila magkakaroon ng session sa loob ng 2 buwan. Yung iba nga, 1 beses lang Pero at least twice. Yun po yung sinasabi dito. Diba? So, nasagot po ba ang katanungan kung may dual possession or dual compensation?
Una, ang senior citizens, ang sinasabi ng DILG dyan, ang senior citizens hindi naman ho isang government entity o government, hindi po. Isa pong pribado na masasabi natin ang mga NGO, ang mga senior citizens. Pangalawa, wala pong mga sahod yung mga yan. At kung magkaroon man, yun po igaling sa contribution ng mga membro. At for sure, lahat naman ng mga organisasyon, may mga contribution para tumayo, para gumalaw, kumilos ang isang organisasyon. Kung walang contribution, walang pera, walang pondo, hindi ho makakatayo yan. Okay po. So sana ay nagkaroon ng kaliwanagan ang atin pong katanungan, mga agam-agam patungkol sa kung pwede bang maging senior citizen president and at the same time barangay official ang isang barangay kagawad. Yes, pwede. Ang hindi pwede ang kapitan kasi kailangan niyang nakafocus siya sa kanyang trabaho bilang punong barangay. Okay po, so sana mga katuto ay nakapagbigay ng linaw sa inyong sa ating po mga isipan na medyo nakahang dahil ano ba ito? Tama ba o hindi? So doon po sa mga nagustuhan yung ating paliwanag, kung pwede po kayong mag-comment, kung pwede po kayong mag-like, please i-share. Mag-subscribe kung kinakailangan. Para lalong lumawak ang ating pong diskusyon, ang ating pong usapin. Dito po sa Kwentuhang Pambaranggayan ni Barangay Secretary Emong. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat.